Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay magpapasimula na po ng ating pong muling pag-aaral ng salita ng Diyos. Inaanyahan ko po kayong buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa aklat po ng Deuteronomio. On Deuteronomy chapter 10, beginning at verse 12 up to verse 13. Ating pong pag-aralan ang dalawang talata pong ito. Sa Deuteronomy chapter 10 on verse 12 and 13. Sabi po dito, "And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul, to keep the commandments of the Lord and his statutes, which I command thee this day for thy good." Pagpalain po ng ating Panginoon ang ating talatang binasa at tayo po ay patuloy na humingi ng biyaya sa ating Panginoon sa ating pong pag-aaral ng Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa gabing ito, Ama, na kami ay patuloy na may pagkakataon na kayo po ay amin pong katagpuin. Salamat po, Panginoon, sa mga awitin na nagpapahayag at nagpapaalala sa amin na sa amin pong buhay bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod po ninyo. Dalangin po namin na kami po ay mamuhay na wasto para sa inyo, Ama. Patuloy kaming maging maalab, patuloy kaming mamuhay na para sa amin pong Panginoon. Dalangin po namin na samahan niyo po kami sa gabing ito sa amin din pong pag-aaral ng inyong salita. Biyayaan niyo po kami, O Diyos, ng kababaang loob, bukas na puso at pagkaunawa sa inyong salita. Dalangin po namin na kami po ay patuloy na magnais at magalak na matuto sa inyo pong mga alituntunin. Dalangin po namin na inyo po kaming patnubayan at gabayan at naway ang inyo pong mga salita ay manatili sa amin pong mga puso at mangyari po sa amin pong buhay. Mga ko rin po ay patuloy na humihingi po ng biyaya po sa inyo. Dalangin ko po na tulungan po ninyo ako sa akin pong pangangaral ng inyong salita. Maihayag po ng buong katotohanan po, O Diyos, ang aming pong pag-aaralan. Dalangin ko po na ang tangi pong inyong itulot na mamutawi sa akin pong bibig ay ang mga aral na nais niyo pong ipahayag po sa gabing ito. Dalangin po namin na samahan niyo po kami at kayo po ay maluwalhati sa aming pong kalagitnaan. Ito po ay aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa gabi pong ito, ang pamagat po ng ating pong pag-aaralan ay aking pong pinamagatang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. So, ito pong kapahayagan po na ito ay ipinahayag po ni Moses sa mga Israelita. So, dito po makikita natin na ang kanya pong paalala ni Moses dito sa bayang Israel na ang tunay na diwa ng debosyon sa Diyos. So, dito ang mga Israelita, kung atin po silang nasubaybayan na ang kanila pong buhay sa pamumuno ni Moses, nakita natin ang maraming pagrereklamo at pagiging rebelde ng bayang Israel, ng mga Israelita. Ngunit alam ninyo, ang ating pong Diyos ay lubos na mahabagin at mapagpahinuhod. Kaya dito, ipinakita ng Diyos ang kanya pong habag. At dito, ipinapaalala sa mga talatang ito ni Moses sa mga Israelita yung kanilang tipan sa Diyos, yung kanilang pakikipagtipan sa ating pong Diyos. Ito ang ipinaalala po dito ni Moses sa kanila. So hindi siya po dito nagbigay ng listahan ng mga mabibigat na kautusan. Ito pong mga talatang ito na ating pong binasa, ito po ay mga pamantayan ng ating pong Diyos. Ito yung buhay na dapat na nilalakaran ng Kanya pong bayan. At gayon din naman ng Kanya pong mga alagad. So kaya dito, kundi itong mga mahalagang talatang ito, ay mahalaga yung ating pong pagtugon o mahalaga yung pagtugon ng mga Israelita at dito ay para sa kabutihan ng kanilang buhay sa harapan po ng ating pong Diyos. Maging kalugod-lugod ang buhay.
So, ang Diyos po ay hindi po siya naghahanap, lalo na sa atin po sa panahon natin na ito, ng panglabas na yung pagiging relihiyoso. Na tayo ay maging deboto sa ating pong pagsamba, pananalangin, kundi ang nais po ng Diyos ay yung meron po tayong tamang puso na sa ating pong debosyon, sa ating pagsamba, paglilingkod sa ating Panginoon, pananalangin, ay meron po tayong pusong meron pong paggalang sa Kanya, may pag-ibig at pagsunod sa Kanya pong kalooban. So ang 5 pong ito na ipinahayag dito ni Moses ay hindi lamang po para sa mga Israelita noon, kundi para din po sa ating panahon ngayon, mga mananampalataya. Kaya ito ay inihayag po dito sa Biblia upang lubos din pong matutunan ng mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. So ang Diyos po ay naghahanap ng katapatan po sa atin, yung tapat na pagtugon sa ating pong buhay bilang mga anak po ng ating pong Diyos. O hindi lamang po sa ating pong panglabas na pagkilos o paggawa, kundi nagmumula dapat sa ating pong puso, pangloob na pamumuhay, at yung para sa atin din po itong ikabubuti, yung bagay na, yung mga talatang ito na ninanais po ng Diyos sa atin. Hindi lamang po ito makaluluwalhati sa ating pong Diyos kung ito ang ating pong ipinapamuhay, kundi ito rin po ay para sa ating pong ikabubuti sa ating pong buhay. Kaya tunghayan po natin ang 5 nais po ng Diyos na maging pamumuhay ng Kanyang mga alagad upang siya'y lubos na malugod sa ating pong buhay. Una po dyan ay yung pusong may paggalang sa Diyos. Sabi po dyan, unang binanggit po yung pagkatakot. Ito po hindi po nagpapahayag ng pagkatakot na tayo'y nangangamba sa magagawang poot ng Diyos sa atin, sa ating pagsuway. Kundi ito po yung ating pong pagkakilala sa kadakilaan po ng Diyos, na siya ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, at siya ang ating pong Ama. Kung paano po natin ginagalang ang ating pong mga magulang, yung mga namumuno po sa atin, higit dapat ang ating pong paggalang sa ating pong Diyos. Kinikilala natin siya sa Kanyang pagiging Diyos, pagiging dakila, pagiging banal. Dahil alam po ninyo, yung paggalang po sa Diyos, yan ang pundasyon ng ating pong tunay na relasyon po sa Kanya. Kinikilala natin yung Kanyang kabanalan, yung Kanyang kapangyarihan ng merong kababaang loob. Na tayo po ay may mababang loob at kinikilala natin ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos. Ginagalang natin siya at kinikilala natin siya sa ating pong buhay. At ilan sa mga kapahayagan po sa Aklat ng Kawikaan na ipinahayag po dito sa Biblia, sabi po dyan sa unang Kawikaan, Kabanatang 1 at nasa talata pong 7, ang paggalang at pagsunod, so ang pagkatakot po sa Panginoon, sabi rito, ay pasimula ng karunungan. Dito tayo nagkakaroon ng karunungan. Ano ba ang karunungan? Ito po yung may karunungan tayo na maisabuhay ang mga aral na ating pong natutunan sa Biblia upang tayo po'y magkaroon ng wastong landas ng pamumuhay. Yan po ang siyang ating dapat na matutunan at atin din pong natunghayan sa Biblia na ilang beses na rin pong naipahayag sa atin ng ating pong pastor dito sa Aklat ng Kawikaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay paglayo sa kasalanan. Diba, na atin pong nilalayuan ang masamang pamumuhay, ang pagiging mapagmataas at ang mga masasamang pananalita. Gayon din po dito sa aklat po ng Ecclesiastes, makikita rin po natin on chapter 12, on verse 13. Dito sa aklat po ng Ecclesiastes ay makikita po natin ang kapahayagan po ng pagkatakot sa ating pong Panginoon.
On chapter 12, on verse 13, sabi po dyan, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yan po yan. Nasabi rito na tayo ay matakot sa Diyos at sundin natin ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Tungkulin po natin ito. Ito ang siyang inaasahan sa atin po ng ating pong Diyos, na tayo po ay meron pong paggalang sa Kanya, may pagkakilala sa Kanya, at sabi rito tayo po ay sumusunod sa Kanyang utos na ating pong tungkulin bilang Kanyang mga tagasunod. Ang tunay na pagkatakot po sa Diyos, yan ay naglalayo sa atin sa kasalanan, nagbibigay sa atin ng karunungan. At alam ninyo, ang tunay na pagkakilala sa Diyos, paggalang sa Kanya, ito rin ang nagtutulak sa atin sa katapatan sa pagsamba. At tayo'y, ito ang siyang ating pong laging pamumuhay sa araw-araw, na tayo po'y sumusunod sa ating pong Diyos sa Kanyang kalooban. O una po na ating dapat na matutunan, nais ng Diyos na meron tayong pagkatakot sa Kanya, pusong merong pong paggalang sa ating pong Diyos. Pangalawa ay buhay na lumalakad sa landas po ng Diyos. Sabi po dyan, lumakad sa lahat ng Kanyang mga daan. Yan ang ipinahayag po sa atin dito sa Deuteronomy chapter 10, sa pangalawang bahagi ng verse 12, to walk in all His ways. O ito po ay tumutukoy sa ating araw-araw na pagdidesisyon at pamumuhay, na ang ating pong kaisipan, ang ating pong damdamin, ang ating plano sa buhay po natin, ay yung ating pong tatahaking landas ay ang kalooban ng ating Panginoon. Yung landas o buhay na nais niya para sa atin. Ibig sabihin, ang buhay dapat natin ay nakaayon sa pamantayan po ng ating pong Diyos. Na kung paano tayo magsalita, kung paano tayo makitungo sa ating pong kapwa, mamuhay sa mundong ito, marapat na nasa disenyo ng ating pong Diyos. Ang paglakad po sa Kanya o pamumuhay sa landas ng ating pong Diyos, ito po yung sa Kanyang kalikasan. Kalikasan niya sa kabanalan, sa katarungan, pagiging mahabagin at tapat. Yan po ang katangian ng ating pong Panginoon na dapat na ating pong nilalakaran. Ibig sabihin, ipinapamuhay. Dito po sa ilang talata na ating pong babasahin, makikita po natin ang landas na nais ng Diyos. Una po dito sa Aklat ng Awit, kabanata po munang 86, Psalms chapter 86 on verse 11. Basahin ko po dito, sabi rito, ang kalooban mo'y ituro sa akin. Biruin nyo, ito yung Kanyang pagnanais na siyang ating dapat na maging nais sa araw-araw. Na paggising ng ating pong mga mata, ang ating pong nais, Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong kalooban. Yan ba ang panalangin po natin sa araw-araw? Na tayo ay paglabas natin ng tahanan ay bahala na tayo sa ating pong sarili. Na lumalakad tayo kung ano ang ating pong nais na tahaking landas. At sabi dito, at tapat ang puso ko na ito'y susundin, turuang maglingkod ng buong taimtim. Biruin nyo ang Kanyang nais, yung meron siyang katapatan na masunod ang landas ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Ganyan rin kaya ang iyong nais sa buhay, ang tahakin, ang landas na ninanais ng Panginoon. Gayon din po sa aklat din po pa rin po ng awit, nasa talata pong, kabanata pong 119. At dyan sa unang talata, tignan ko dito sa English version. Sabi po dito,
Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. So sabi rito, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Maayos ang buhay na sa katangian na ninanais ng Diyos, yung lumalakad ng dalisay, banal na pamumuhay. At sabi rito, kautusan ni Yahweh ang sinusunod. Sabi diyan, araw-araw. Hindi lamang po tayo susunod sa ating Panginoon sa kanyang mga salita, sa mga salita lang na ating pong ninanais, kundi sa bawat alituntunin, pamantayan ng ating pong Diyos sa ating pong buhay, yan ang dapat po nating tinatahak na landas ng pamumuhay. Ito rin pong aklat ng Micah, kabanatang 6, nagpapahayag din po ito ng buhay na dapat nating tinatahak. Sabi diyan sa Micah, kabanata pong 6 at nasa talatang 8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Nakita po natin, ano ang nais ng ating pong Panginoon sa atin? Maging makatarungan sa lahat ng bagay, maging mapagmahal sa kapwa. At sabi dito, may kababaang loob na sumusunod sa Panginoon, nagpapasakop sa Kanya pong kalooban. Kaya sa buhay po ng nating mga Kristiyano, kung tayo'y tunay na mga Kristiyano, hindi dapat tayo lumalakad sa sarili nating kagustuhan o sa takbo ng sanglibutang ito. Ang buhay dapat natin ay ayon sa gabay ng Diyos. Ano ang gusto ng Panginoon? Dito tayo dadaan, ito ang gusto ng Panginoon. Ang gusto nating landas na tahakin ay ang landas na ninanais po ng Panginoon para sa atin. Yan ang tahakin mong landas sa iyong pamumuhay, araw-araw. Hindi sa landas lamang ng Diyos na gusto mo para sa iyong buhay, kundi kung ano ang gusto ng Diyos na tahakin po nating landas. At ikatlo po na binanggit po dyan, to love Him, pusong nagmamahal sa Diyos. Ang pag-ibig ay hindi lamang po basta damdamin, kundi isa pong pagpapasya o sa kalooban, na kung paano tayo minahal ng ating pong Diyos, ganun din dapat tayo nagmamahal sa Kanya. Binibigyan natin ng kasiyahan ng Diyos, higit po sa lahat. Alam niyo, ang pag-ibig dapat natin sa ating pong Panginoon ay hindi po yung simula ng ating pong, hindi katulad po ng simula ng pagliligawan pa lang ng magkasintahan. Di ba? Hindi ganun ang pag-ibig. Na kasi ang simula ng mga magkasintahan, pagka nagsisimula pa lang yan mag-ibigan mainit pa yan sa kanilang pag-ibig. Matatamis pa yan, masasaya pa. Pero habang tumatagal ng kanilang pagsasama na nakikita nila ang ugali ng isa't isa, nakikilala nilang isa't isa, may unti-unting nanlalamig sa pag-ibig. Hindi po ganyan ang pag-ibig natin sa Diyos, kundi sa simula ng ating pong pag-ibig sa Panginoon, naranasan natin ang Kanyang pag-ibig, hanggang sa ngayon dapat sa ating pong paglago sa buhay Kristiyano, gayon din po lumalalim at nagiging maalab ang ating pong relasyon sa Panginoon. Huwag nating ihalintulad dyan sa pag-ibig natin sa ating pong mga minamahal sa mundong ito, kundi yung pag-ibig sa Diyos na buong puso, na binanggit po yan dito sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 10, at dito rin po sa kabanatang 6 ng aklat ng Deuteronomio. Mamabasa rin po natin yan dito sa Deuteronomy chapter 6 on verse 5, binanggit din po yan. Sabi rito, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. O minsan na kahapon na ipahayag ko po sa devotion ng soul winning na yung pag-ibig natin sa Panginoon ay buo dapat, hindi po hati.
na meron pong kahati ang ating pong Diyos. Alam niyo ang pinaka nagiging kaagaw ng Diyos sa ating pong pag-ibig sa Kanya ay yung ating pong pamumuhay sa mundong ito, yung pagiging makasanlibutan. Kaya nga ang paalala ng ating pong Diyos o babala ng Diyos sa Kanyang salita na kung ating minamahal ang sanglibutang ito, nagiging kaaway po tayo ng ating pong Diyos. Kaya rito, ito po ang siyang ating pong maging damdamin sa ating Panginoon. Buong pusong pagmamahal na hindi hati, hindi tira-tira ang ating pong pagmamahal po sa Kanya. Isa rin po sa binanggit po dito sa aklat ng Mateo, nasa kabanata pong 16 at nasa talatang dito po sa Mateo. Teka po. So binanggit din po dito sa aklat ng Mateo na ating pong mahalin ng ating Panginoon ng buong puso. Yan po ang ninanais sa atin po ng ating Panginoon. So ang pag-ibig po natin sa Panginoon, teka po, dito sa, balik po tayo sa aklat ng Deuteronomio. So ang tunay po na pag-ibig sa Diyos, ito po ay nagbubunga ng ating pong buong kagalakan na pagsunod po sa Kanya at ganap na pagpapasakop na ang sinasabi ng Biblia, sabi ng ating pong Panginoong Jesucristo sa John chapter 14 and verse 15 na kung atin po siyang minamahal ay sinusunod natin ang Kanyang mga kautusan. Tayo po ay masugid na nagmamahal po sa Panginoon na ang ninanais natin kung ano yung makapagpapasaya sa Kanya, kung ano yung makaluluwalhati po sa ating pong Panginoon. Yan po ang siyang ating pong ibinibigay sa ating pong Panginoon. Hindi yung para lamang sa ating pong ikasasaya, kundi sa ikasasaya ng ating pong Diyos Ama na nasa langit. So ikaapat na nais po ng Panginoon sa atin, sabi rito, and to serve the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul. So yung buong pusong naglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi lamang po basta tungkulin. Ito po ay yung ating pong pagnanais na ialay, yung ating pong oras, lakas, at kakayahan para sa kalwalatian ng Diyos. Hindi yung binibigyan lang natin ng panahon ng ating Diyos ng paglilingkod sa tungkulin na gusto natin. Yung ating pong gampanin na ninanais natin sa ating pong buhay. Ang dapat na masunod po sa buhay natin ay ang ating pong Diyos kung ano ang gusto niyang gampanan natin na tungkulin ay ating pong gampanan na tayo naglilingkod ng buong kagalakan sa ating pong Panginoon. Isinasakripisyo natin, yung oras po natin, yung lakas natin, na ipinagkaloob din naman ng Diyos sa atin, na binigyan niya tayo ng kakayahan, binigyan niya tayo ng lakas upang ating pong magamit sa Kanyang gawain at para siya ay maluwalhati, mapapurihan sa ating pong paglilingkod. Kaya hindi ito ang paglilingkod po natin sa Panginoon hindi po dapat paurong. Na nung tayo po ay mga bagong mananampalataya, masisigasig pa tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sama dito, sama doon sa mga gawain, nais na laging kabilang sa gawain ng Panginoon. Pero nung nag-aaral na, tumungtong ng kolehiyo, na nabawasan na ang paglilingkod, wala na sa gawain,
unti-unti na rin nanglalamig sa pagsamba, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pananalangin. Nung nagkaroon ng trabaho, wala na halos sa gawain. Hindi po ganyan dapat ang ating pong maging pamumuhay. Hindi tayo maging paurong sa paglilingkod sa Panginoon, kundi tayo po'y maglingkod ng meron pong kagalakan at kasigasigan. Buong tapat. Tularan po natin ang pagnanais po ni Joshua dito sa aklat po ng Joshua 24 na kung paano yung kanyang damdamin sa paglilingkod sa Panginoon, na hindi lamang siya ang nagnanais na maglingkod sa Panginoon, kundi kanyang hinihikayat, pinamumunuan ang kanyang pamilya na maglingkod sa Panginoon. Kaya sabi diyan on verse 15 ng Joshua chapter 24, sabi niya, "At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirahan." Ito yung mga makamundong pamumuhay. Anong gusto ninyong paglingkuran? Yung mga nasa sanlibutan? Gugulin nyo yung inyong oras at lakas, yung inyong kakayahan sa mga bagay na makasanlibutan, sa mga bagay na panandalian. Diyan ba natin gugugulin ang ating pong lakas at oras na ang Diyos naman ang siyang nagkaloob? Sabi dito ni Joshua, "Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod." Bilang isang ama ng pamilya, ang kanyang layunin, ang kanyang nais sa buhay, yung buong puso, buong pamilya na sila po ay naglilingkod sa Panginoon. Ganyan din po ba ang nais ng bawat isa po sa atin? Ganyan din ba ang nais mo sa iyong pamilya bilang ama ng pamilya? Na ikaw at ang iyong sambahayan ay iyong hinahatak, itinutulak na maglingkod sa Panginoon. Luwalhatiin ng Diyos ng buong pamilya. Ang bawat gawain, ito po ay nakaluluwalhati sa Panginoon at dapat magpakita po tayo ng buong pusong nag-aalab para siya po'y ating pong paglingkuran. Huwag po tayong maging tamad sa paglilingkod sa Panginoon, gaya ng binanggit po dito sa aklat ng Roma, kabanatang 12 at nasa talatang 11. Ito po ang sabi ng Biblia. Sabi diyan, "Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon." Ito po ang paalala sa atin, magpakasipag. Hindi po manlupaypay sa paglilingkod sa Panginoon, kundi habang tayo po ay lumalago sa buhay Kristiyano, mas lalo po tayong nagiging masigasig at kagamit-gamit sa Panginoon. Ano na kaya ang iyong nagampanan sa gawain ng Panginoon? Ano na ang iyong naging tungkulin sa iglesia ng Panginoon? Gaano na karami ang ministeryo mo nung simula na ikaw ay maging mananampalataya? Alam niyo, marami na po sa atin dito ang dekada na ilang dekada na po na mananampalataya. Pero marami po sa mga ilang dekada na mananampalataya sa atin dito na tagapagpainit pa rin ng bangko. Walang pakinabang sa gawain po ng Panginoon. Sana hindi po tayo maging ganyan. Huwag tayong magpatuloy sa ganyang kaugalian, kundi tayo po'y maging masigasig, magpakasipag tayo at buong pusong naglilingkod sa Panginoon. Handa tayong maupos ang ating pong lakas, maging kagamit-gamit lamang po at maging kalugod-lugod ang ating pong buhay sa ating Panginoon. Maging maningas tayo. Katulad nga ng ating pong inawit, keep on the firing line. Maging maalab tayo sa paglilingkod po sa ating Panginoon. At uling bagay po na ating pong makikita dito sa Deuteronomy chapter 10 on verse 13 para sa ating pong pagtatapos. Sabi diyan, magkaroon din tayo ng buhay na masunurin sa salita ng Diyos.
Sabi diyan, at tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin, ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. Ang mga kautusan po ng Diyos, hindi po yan upang pahirapan po tayo. Alam niyo, ang mga kautusan po ng Diyos ay hindi po yan nagpapabigat po sa ating pong buhay. Kasi yan po ang mga kaisipan lalo na ng mga kabataan sa panahon po ngayon, na yung mga paghihigpit ng mga magulang na sinasabi na nakakasakal na, saway ng saway si mama, saway ng saway si papa, pinaghihigpitan ako, masyadong mahigpit, nakakasakal na. Lalayas na lang ako dito sa bahay. So yun yung mga kaisipan ng ganun yung mga kaisipan ng mga kabataan ngayon, na hindi nila alam yung mga pagsaway at paghihigpit ng mga magulang ay para sa kanilang kabutihan. Alam ninyo, ang mga alituntunin po ng Panginoon, hindi po yan para tayo pahirapan. Hindi yan para tayo po ay ikulong sa mga alituntunin ng Panginoon, kundi upang tayo po ay mapabuti sa ating pong pamumuhay. Alam kasi ng Diyos na mali yung ating pong tinatahak na landas. Huwag ka dyan sa daan na yan. Mapapahamak ka. Diba, kagaya nga ng paanyaya ng ating pong Panginoong Jesucristo sa aklat ng Mateo, Kabanatang 7, pumasok kayo sa makipot na pintuan. So kung makitid ang pag-iisip ng isang tao, bakit ako papasok sa makipot na pintuan? Na papahirapan ko yung aking sarili na pumasok dyan? Dito na lang ako sa malapad na daan. Komportable, magagawa ko ang aking gusto. Ngunit hindi nakikita ng iyong mga mata ang kahihinatnan ng landas na iyong ninanais na malaya sa iyong sariling paningin, kapahamakan, ang landas na tatahakin nito. Ang paanyaya ng Panginoon para sa ating pong kabutihan. Kaya rito, ang nais ng Diyos, ang inaasahan po sa atin ng Panginoon, tayo po ay sumunod sa Kanyang mga salita, sumunod sa Kanyang mga alituntunin. Hindi ito ay upang tayo po ay pahirapan, kundi upang tayo po ay pangalagaan at pagpalain. Maging matagumpay ang buhay po natin, maging maayos ang buhay po natin. Ang pagsunod ay pananampalatayang may gawa. Nasusunod tayo sa Panginoon dahil tayo po ay nagtitiwala na alam ng Diyos ang pinakamainam para sa atin. Alam niya kung ano yung makakabuti sa atin. Kaya tayo po'y susunod sa Panginoon. Nagtitiwala tayo sa Diyos na alam natin na ang landas na dadalhin sa atin ng Diyos, ang Kanyang mga alituntunin ay para sa atin pong ikabubuti. Gaya ng sinabi dito sa aklat ng Awit, Kabanata pong 19. Ito na lamang po ang aking pong banggitin at nasa talata pong 11. Sabi po dyan, ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinunod. Diba? Makikita natin, katulad din ng kapahayagan sa Joshua chapter 1 on verse 8, anong magiging buhay ng lingkod ng Panginoon na si Joshua, pag sinunod niya ang salita ng Diyos, magiging matagumpay siya, magiging masagana ang kanyang buhay. Ang aklat ng Awit, Kabanatang 1, pag naging kasiyahan natin ang salita ng Diyos at pinagbubulay-bulayan natin to araw at gabi, hinalintulad tayo sa isang halaman na masagana, hindi natutuyo, kundi namumunga ng sagana. Kaya ang buhay na lumalakad, sumusunod sa salita ng Diyos, yan po ay buhay na pinakamainam. Yan po ang buhay na matagumpay. Kaya sana'y tayo po ay maging masunurin sa Panginoon. Minsan na rin po nabanggit ng ating pong pastor itong aklat ng Santiago, Kabanata pong 1 at nasa talatang 25. Sabi diyan, ang taong nagsasaliksik, nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos. Sa lahat ng kanyang gawain, siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Diba?
yung ginanap, yung salita ng Diyos ng buong sikap, buong puso. Ang kanyang buong buhay ay ginanap niya kung ano ang alituntunin ng Panginoon, nais ng Diyos para sa kanyang buhay. Ilan na ba sa mga alituntunin ng Panginoon ang iyong tinupad sa iyong buhay? Tinitignan ba natin na mabigat ang mga alituntunin ng Panginoon? Huwag nawa tayong maging masuwayin. Dahil sinasabi po sa Biblia, sa aklat ng unang Juan, na kung nilalabag natin ang kautusan ng Diyos, tayo'y nagkakasala. Dahil ang paglabag, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Kaya kung ikaw ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, masuwayin sa kautusan ng Diyos, ikaw ay nagkakasala sa ating pong Diyos. Kaya po ang 5 nais ng Diyos, inaasahan ng Diyos sa atin. May puso tayong paggalang sa Kanya. Yung buhay na lumalakad sa Kanyang landas. Pusong nagmamahal sa Kanya. Buong pusong naglilingkod at buhay na masunurin. Yan po ang nais ng Diyos sa atin. Na dapat po nating pahalagahan buong puso at buong kaluluwa na lumalakad tayo sa kalooban ng Panginoon. Kaya dito sa 5 ito, ang katanungan, ikaw ba'y may tamang takot sa Diyos? Lumalakad ka ba sa Kanyang mga daan? Iniibig mo ba ang Diyos ng higit sa lahat? At nagsisilbi ka ba sa Kanya ng buong puso? Pinahalagahan mo ba at sinusunod ang Kanyang salita? Naway mamuhay po tayo na kalugod-lugod sa Diyos. Hindi dahil sa takot na tayo po'y Kanyang parusahan, kundi dahil siya'y iniibig po natin. Ibigay natin sa Diyos, hindi lamang po sa salita na mahal natin ang Diyos, gusto natin siyang paglingkuran, gusto natin siyang sundin, kundi yung buong buhay po natin. Ganapin po natin ang ating pong tungkulin bilang mga tagasunod ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang ating pong Diyos, siya lamang ang karapat-dapat na bigyan ng kapurihan, bigyan ng kaluguran sa ating pong mga buhay. Kaya gampanan po natin ng buong sikap ang mga alituntunin pong ito. So tayo po ay magtapos sa panalangin at ang ating pong pastor ay mananalangin po sa ating pong kalagitnaan. Let us pray. Panginoong Diyos na nasa langit, salamat po sa inyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na matupad po namin, magampanan namin ng buong puso, buong pamumuhay, na tunay po, Panginoon, na ang aming pong pananampalataya ay lubos na pagsuko ng aming pong buhay, paglagak ng aming pong buong buhay sa inyo, Panginoong Diyos. Dalangin po namin na ang inyo pong mga salita na siyang aming pong napagbulay-bulayan ay matutunan po namin na maipamuhay, Panginoon. Kung kami man po ay nagkulang sa inyo, tulungan niyo po kami na mapunan po namin ang aming pong pagkukulang. Patawarin niyo po kami, Ama. Biyayaan niyo po kami ng kababaang loob at maging mapagpasakop sa inyo pong kalooban sa aming pong mga buhay. Palain niyo po ang gabing ito ng aming pong pananalangin sa inyo po, O Diyos, ang kapurihan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pastor ay dadako po sa ating pong pananalangin.